Hi! Masaganang buhay at magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po kayo sa isang farm dito po sa New South Wales, Australia. Dito po kayo sa kataniman ng superfood na kale. Nakita ko ang difference ng mga tanim natin dyan. Mas malalaki mga tanim na rito, jumbo. No? Dito po sa aking background na ito, ready to harvest na. Meron po mga batang mga tanim sila dyan. Samahan niyo po ko, so short tour ko kayo. So yun po yung kanilang mga tanim na kale. Pag-harvest naman po yan, kinukuha lang po yung mga daon na yan. Kaya po tinawag na superfood yan kasi napakarami pong taglay na health benefit sa ating katawan ng kale. Ito yung mga ready to harvest na. Yun naman nasa kabilang side na yon ay pinalalaki pa. Konting impormasyon po sa kale, tinatanim po ito through seeds. Pwede nyo pong ipunla muna, pwede nyo isabog. Tapos kung lilipat tanim mo, kapag meron ng 4 hanggang 5 daon, pwede na po yung i-transplant. Pero kapag gusto nyo dyan na lang siya, ayaan nyo lang. Pag sinabog yung seeds. So ganun lang po kasimple at kadali. After 45 days, pwede ka na pong makaharvest ng yung sariling tanim na kale. Simpleng alagaan at patubuin. At gaya ng banggit ko, superfood po itong halamang ito. Sinasama po ito sa veggie salad. Pwede nyo rin po siyang ipang sahog sa mga lutuin. Marami pong mga turistang bumibisita sa farm na ito dito sa New South Wales. Ayan po yung napaka-aliwalas po nitong farm na ito. Yan. Ikutan po natin. Tingnan niyo po yung kanilang mga tanim naman. Mga fruit bearing trees naman po yan. Yan. As I promise, kapag ako'y nakakarating sa iba't ibang bansa na ating napupuntahan, siyempre yung ating priority yung pagbisita sa mga farm visit. Nang sa ganun magkaroon tayo ng comparison sa good practice of farming na ginagawa ng mga bansa na ating napupuntahan like dito sa Australia. Tapos may kukumpara natin, makakuha ko ng knowledge, may share ko sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Initially, ang mga magsasaka po dito sa Australia kaya mauunlad ang buhay nila kasi subsidize sila ng gobyerno. Farm machinery, farm input, provide po ng gobyerno kaya mayayaman po yung mga magsasaka dito sa bansang Australia. Unlike dyan sa atin, napapangakuan lang yung ating mga magsasaka kapag may eleksyon. After election, bye-bye na. Kaya naman kawawa yung buhay ng ating mga magsasaka dyan. Sana kapag sinabing tulong, ibigay lahat ang tulong sa ating mga magsasaka nang sa ganon ay umunlad din ang kanilang kabuhayan. So stay tune lang po kayo at dadalhin ko pa kayo sa mga tourist destination, tourist spot like mga farm na ganito. Ibabahagi ko po sa inyo at nang sa ganon para na rin kayong nakarating dito nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo. Bye-bye! God bless!